Natutuwa kasi age doesn't really yung nagiging supatan ng ating faith. Just God really needs our time. Kailangan yung ating oras. And it doesn't matter if you're 18 years old or 50 years old. Sinuli ko muna. But napakasarap Kumuha na kami isa. Dapat dalawa. Right? Yung isa sa sinuli ko. You'll be able to accomplish many things. And I just want to introduce you ang ating pong kapatid, brother. Siya po ay isang ano sa bahong bro? Isa po siya sa insurance sa HealthPoint. And parang po natin ng Panginoon, brother Philip po. Amen. Lawrence. Magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat Pastor Benjo sa napakaganda papakailangan. Tunay nga po ako yung dating member ng Coffee. Si Joe Marilla na ngayon si Michael Cabeza na. Magandang hapon po sa inyo lahat. Before we start, let's focus on God. Let's put ourselves, don't look at me as a teacher, but hear the words that will come from God. Let's pray for the Holy Spirit to touch us and use me para sa kanyang salita. Bago po tayo magsimula, meron tayong konting exercise. Sundan nyo lang po kung anong sasabihin. Hindi, ipapakita ko. Sundan nyo lang kung anong sasabihin. Itaas nyo po ang inyong kanang kamay. Kahit ano doon, okay. Itaas nyo ang inyong kanang kamay. Isara ang inyong kanang kamay. Isara ang inyong kanang kamay. Sara, nakasara na po ba? Kung may mga kanang kamay, isara ang inyong kanang kamay. At ilagay ito sa kanilang pisngi. Ito nyo sa pisngi nyo. Baba. Pisngi. Sabi ko, sundan nyo kung ano sasabihin. Hindi ko anong gagawin. Okay. So, yung mga gusto magkape, pwede tayo magkape para tayo makapag-focus na sa ating Panginoon. Okay. Palagpakan muna natin ang ating Panginoon. Baka tayo buwan na buwan. Last week po, siniskas ng ating kapatid na Sister Donna. There's nothing in this world that will separate us from the love of God. At totoo yan. Walang kahit anuman dito sa mundo ang makapaghiwalay ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ngunit tayo, may mga pinipiling bagay higit kaysa sa pag-ibig ng ating Panginoon. Tama po ba? Amen. Marami sa atin ay may mga pinapangarap. Kung marami lahat sa atin ay mga may pinapangarap. Meron tayong mga bagay na gusto natin ma-achieve, gusto natin makuha, mga bagay na pinag-iipunan natin. At ilan sa mga bagay na yun ay magandang bahay ng buhay. At may kanya-kanya rin naman tayong dahilan kung bakit natin gusto makuha yung mga bagay na yan. Dahil yung iba ay gusto sa ating matakasin ang kahirapan, pagod na ako sa kahirapan. Sa iba naman ay dahil may gustong patunayan sa sarili. At dahil nga sa pagpupumilit natin na makuha ang mga kalampasan, ang mga bagay na yan, tayo nalalayo sa tunay na layunin ng Panginoon sa ating buhay. Nalilimutan natin yung purpose niya sa ating buhay. Nalilimutan natin na ang Panginoon ay nilikha tayo hindi para sa mga bagay na yan. Hindi naman sinabi ng Panginoon na hindi maganda ang maluwag sa buhay. Sa katunayan ay galit ng Panginoon sa mga tamad. At ang Panginoon natin ay tunay na mapagbigay. Binibiyayaan niya ang kanyang mga anak. Maaaring makuha na natin ang mga bagay nito, ngunit kailanman ay hindi dito matatapatan ang kasiyahan na pakipag-isa kay Kristo. Tayo po dumako sa ating pag-aaralan ngayong araw. Ang ating scripture for today is, mababasa natin sa Matthew 6:19. Matthew 6:19 to 21. Samahan niyo po ang basahin ito. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where the thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon.
at nagsama-sama po kami muli ng iyong mga anak, Panginoon, upang aralin ang mabuting balita mo, Panginoon, sa atin. Bigyan mo po kami ng bukas na puso, Panginoon, Holy Spirit. We pray for your guidance throughout this day, Panginoon. Lord, use me as your vessel, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Not my opinion, not my experience, ang mag-magnify but your word, Panginoon. We thank you for everything, Panginoon. We thank you for the strength. We offer this day to you. We offer this word to you, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At ang title ng ating pag-aaralan ngayong araw is The Wealth of God's Children, o ang tunay na yaman ng mga anak ng Diyos. Isa ito sa mga katuruan ni Jesucristo nung siya'y nagpunta sa bundok. Hindi naman in-specify kung saan bundok, ngunit nung panahon na yun, siya ay naglilibot sa Galilea. Kung maaari ang bundok na itinutukoy dito ay bundok sa may Galilea. At ang kanyang mga tagapakinig ay ang kanyang mga disciples, at ang mga taga-Galilea, mga taga-Jordan, mga taga-Decapolis, at mga taga-Jerusalem. Dito pinagtintiin ng ating Panginoon na huwag natin itutok ang ating pansin sa pag-imbok ng mga bagay dito sa mundo. Dahil unang-una, ang mga bagay dito sa mundo ay nasisira, nawawasak. Sa madaling salita, hindi permanente, hindi natin pwedeng panghawakan. Maaaring ngayon, hawak natin siya, maaaring bukas. Binibenta na sa recto yan, o binibenta na kung saan yung hawak natin. Maaaring napasan, nalaglag, masira, no? At pinagpin pa ni Jesus na kung nasaan ang iyong yaman, ay naroon din ang iyong puso. Ang nais niyang sabihin sa atin dito, kung nasaan ang ating kayamanan, yun ang ating prioridad. Yun ang ating pinagbibigyan pansin. Nandun ang ating focus. At ngayon mga kapatid, malalaman natin kung ano ba talaga ang tunay na kayamanan. At malalaman din natin kung nasaan ba ang tinuturing nating kayamanan. Bago tayo as we go deeper, kailangan natin alamin ano ba yung mga kayamanan na tinutukoy ng Panginoon sa langit. Baka naman si kapatid na Philip is naguguni-guni lang. Baka nag-i-illusion lang na may kayamanan sa langit. Baka naman naakit lang tayo sa langit and tapos na. Ngunit may mga sinabing kayamanan ng ating Panginoong Jesucristo at yan ay nasusulat sa Biblia. Ano nga ba ang mga yaman na itinuturing ng ating Panginoong Jesucristo? Unang-una is salvation and reuniting with our God. Bago tayo mag-impok sa bangko, hindi po ba kailangan malaman muna natin kung paano ba tayo mag-impok? Hindi ba pwede pumunta tayo sa bangko, ito pera ko, ipokosan mo na yan. Diba? Diba? Wala namang gagawa nun at baka kusan lang mabot kayo yung kayamanan. Yan ay katulad din ng ating pagiging Kristiyano. Ang tunay na paraan kung paano ba tayo magsisimulang mag-impok ng sa langit ay walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang tanging daan upang tayo makapunta sa langit. At siya lamang ang tanging daan upang tayo makaligtas sa habang buhay na kaparusahan. At ang pagpunta pa lamang sa langit ay isa ng malaking kayamanan. Dahil dito ay sa wakas, makikita natin ang Panginoong Jesucristo. Kung dati ay iniisip lang natin, i-imagine natin, dinadama natin by the Holy Spirit, ngayon nakakasama na natin siya ng personal. Hindi ba't napakasarap po nun mga kapatid? Hindi pa talaga ang Panginoon. Talpakan ulit natin ang ating Panginoon. Ang pangalawa po ay ang reuniting with our loved ones. Nawala po yung ating verse dyan. Ang reuniting, pag tayo po'y tinanong at tanongin tayo, ano ba ang ating mga kayamanan dito sa lupa? Una mo sasabihin, ang kayamanan ko yung mga mahal ko sa lupa. Mahal ko yung mga pamilya ko. Mahal ko si Mark. Mahal ko si Mark, kayamanan ko yan. Yung mga mahal natin sa buhay, tuturing natin mga kayamanan dito sa lupa. Kaya yung tuturing natin kayamanan ng ating mga mahal sa buhay, huwag lang natin hayaan, dito lang natin silang may kayamanan sa lupa. Dahil hindi natin hanggang sa langit. Patuloy tayong manalangin, kung hindi man tayo makapag-share sa ating pamilya, patuloy tayong manalangin sa ating Panginoon na gawa ng paraan kung paano ba nila makikilala sa Jesucristo sa paraan na gusto niya. At hindi sa paraan na itinuro ng mundo. Tama po ba? Amen. Kaya kapatid, may panahon pa.
Hanggat kasama natin ang ating mga mahal sa buhay, tumuturing natin silang kayamanan, ibahagi natin sa kanila sa maliit na paraan. Huwag tayong makontento na tayo lamang ang pupunta sa langit. Isama natin sila. Magsama-sama tayo. At ang huli naman ay ang corona sa langit or crowns in heaven. No? May mga pinangako naman ng Panginoon na pabuya na may mga pabuya naman sa mga taong nanatiling tapat kay Jesucristo hanggang sa huli. Unang-una dyan ay ang overcomer's crown. No? Ano po ba yung overcomer's crown? Ito'y para sa mga anak ng Diyos na pinoprotektahan ng mga koronang nakuha hanggang katapusan. Sunod naman ang imperishable crown. Sa mga anak ng Diyos na namuhay na may pagpipigil at disiplina sa sarili. Pangatlo ay ang soul winner's crown o yung crown of rejoicing. Ito yung walang katapusan na ipinamalita ang salita ng Panginoon. At ang susunod ay crown of life. Para ito sa mga anak ng Diyos na nagtiyaga sa kabila ng pagsubok at paghihirap. At sunod ay crown of righteousness sa mga matyagang nagintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. At susunod naman ay crown of glory. Kilala din ito sa elder's crown. Ito ay sa mga pinuno ng simbahan na naging magandang ehemplo sa iba pang kapatiran at nagsumikap sa ikalalago ng simbahan. At ang huli ay ang martyr's crown. Ito ay para sa kanyang mga anak na nag-alay ng buhay sa kanya. Yan po kapatid ang mga kayamanan na ipinangako ng ating Panginoon. At huwag natin hayaan ang ating kaaway na dayain tayo na hindi tunay ang mga kayamanan na ito. Dahil pinangako ng Panginoon na kung tayo mananatiling tapat sa Kanya hanggang huli, may nakalaang kayamanan para sa atin. Kung ikukumpara natin yung mga kayamanan dito sa lupa kaysa sa langit, talaga namang hindi malalampasan ng anumang bagay dito sa mundo ang kayamanan ipinangako ng Panginoon. Ngunit bakit? Bakit maski tayo mga Kristiyano ay nagagawa pa rin natin na piliin ang kayamanan dito sa lupa kaysa sa langit? Matandaan natin ang ayat nga dun sa Matthew 16, 19 to 25, na merong isang mayamang lalaki na nagtanong kay Jesucristo, Panginoon, ginawa ko na lahat ng mga inuutos. Paano ba ako makakapunta sa langit? Sabi ng Panginoong Jesucristo, ibenta mo ngayong kayamanan. Ibenta mo doon at sumunod ka sa akin. Ngunit dahil ang lalaking ito ay napakayaman, mas pinili niya kayang yaman at siya'y lumayo sa Panginoon na nalulungkot. Napakadalas sa akin narinig yung story nila. Tuturing natin na classic story. Sabihin pa natin is, ay kung ako nasa kalagayan ng binata, baka mas pinili ko ang Panginoon. Ngunit hindi natin alam sa maliliit na paraan, tayo rin pa rin nagiging katulad ng mayamang lalaki. Ano-ano ba yung mga attitudes na kadalasan ay hindi natin maalis-alis kung bakit ba patuloy natin pinipili ang bunong ito kaysa sa ating Panginoon? That's it. Why we store too much wealth on earth rather than in heaven? Ano ba yung mga kaugalian natin na hindi natin maalis-alis, bakit mas pinipili natin ang yaman sa mundo kaysa sa langit? Unang-una is greed, kasakiman. Kaya hanggang ngayon ay maraming bansang naghihirap, kaya ngayon ay maraming nagugutom, kaya ngayon maraming nagpapatayan dahil sa greed, dahil sa pagiging sakim. At dati, akala ko ay hindi ako greedy. Kasi hindi naman ako nangangagaw ng kayamanan ng kahit sino. Hindi naman ako nangaaki ng hindi sa akin. Yung pala sa mali sarili kong paraan, nagiging greedy rin ako. Ang isa dyan ay pagiging matakaw. Matakaw? No, Lord naman, pati ba naman yan? Matakaw, kasama. Hindi ba pwedeng ano na yan? Exclude na yan? Naalala ko nga pala, no? Share ko lang. Umalis kami ni Brother Jay ng isang araw. Sabi ko, bro, may share ko yung pagiging matakaw. Nasaktan ako pag-harap yun, pero kailangan ko talagang i-share yun, no? Naalala ko nung ako'y bata, no? Pag may pupunta ng handaan, wala na nga akong regalo, ako yung pinakamalakas kumain. Talagang pinipilahan ko, no? Pagpagkain para sa pan-200, eh, sa akin pa lang, 10 na yung ano. Tapos, alam niyo ba yung Kabalan Restaurant sa Pilipinas? Hindi ko inaalam na Kabalan Restaurant sa Pilipinas. May Kenny, Pampanga, no? Meron kasi siyang eat all you can, no?
Gagawin namin ng mga kaklase ko, no? Pag talaga ng mga college na, no? Pakaramdam mo, lagi kang gutom. Dala kami ng bag, order kami. Yung mga plastic sa loob yan. Anli yan, no? Kada putok na kami, bato na lang kami ng bato. Bato na lang kami ng bato dun sa bag namin, no? Hanggang sa pati kinakamagahan, babaunin namin, no? Dati nakakatuwa, natutuwa ako tuwing naalala ko yun. Sabi ko nga, dati pag ako'y nagkaroon ng pagkakataon, ulitin ko yun. Ngunit nang makilala ko ang Panginoon, hindi ko lang. Mali pala yung ganun. Isang uri pala yung pagiging sakit. Susunod naman po ay ang pride. Pagiging mayabang, pagiging mapagmatakas. Gusto mo'y lagi tayong angat sa iba. Ang lolo ko po ay dati politiko, no? Nakikita ko sa bahay namin, ang dami-dami mga... Konsyensya ng bahay, ang dami-dami dumadari sa bahay namin para makikain, para humingi ng tulong. Hindi lolo ko, no? Bigay ng bigay. Ang turo sa akin ng lolo ko, kada pumapasok sa bahay namin, bilangin ko, no? Alamin ko. Kasi kabilang yun, titignan niya ako sa boto. Magkano tutugma. Tutugma. Hindi naman eksakto, at least ma-estimate ko kung ilan yung mga pumupunta doon sa bahay namin. Ang end up nito, unti-unti ko pa lang nakuha yung kanyang ugali. Na kaya pala ako tumutulong kasi may mga kailangan. Ang dami kong mga kaibigan, no? Pag may kailangan sila, nagugutom sila. Sige, bibigyan ko kayo, no? End up nito, gagawin ko sila parang bodyguard ko, no? Away-away, Brad, susugurin tayo doon, tulungan mo ko. Kaya end up dahil may utang na loob sila sa akin, at dahil maaari ko sila sumbatan sa mga binigay ko sa kanila, ayan. Ginagawa ko lang pala maging mapagbigay, hindi dahil sa gusto kong makatulong. Hindi dahil bukal sa aking loob. Kasi gusto ko lang palang magmukhang higit sa kanila. Meron akong pride sa sariling nabubuo na dapat dito kayo, dito ako. Kung ano kailangan yung ibibigay ko, pero hindi ka pwede lumampas sa linya ko. So sa mga ganung bagay, yung naalala ko ulit, ako'y natutuwa noon. Ngunit pag nakikita ko sila, nahihiya ako. Napakalaki pala ng pagkakasalang ginawa ko sa Panginoon. Dahil ginamit ko yung kanilang kalagayan para sa sarili ko interest. Great pride. Para hindi tayo makapag-ipon sila. Susunod isang envy or jealous. Yung inggit o selos. Ako po'y lumaki sa pamilya na tatlo kami, magkakapatid. Nasa gitna ako, yung aking kuya, kung may kailangan siya, dahil ako nasa gitna, bilang respeto, ibibigay ko sa kanya kung ano man yung kailangan niya. At yung magulang ko na mapapaboran siya. Pagtabas sa bunso, may kailangan ko magparaya. Kasi bunso bigay ko sa kanya. Pati naman yung magulang ko, ay isa kayo din. Talagang, sige okay lang po, pero sa loob ko talagang masama yung loob. Hanggang sa naging paulit-ulit. At yung inggit na yun sa mga kapatid ko, yung selos na yun sa kanila, nag-result sa aking galit. Galit to the point na gusto ko sana mawala na sila na. To the point na nasabi ko, sana mamatay na lang ako. To the point na sana mawala na lang din sila. Para magawa ko lahat. Dinrive ako ng aking inggit at selos para mamuhi sa kanila. Hindi lang puot, no? Kung hindi lang tayo binago ng Panginoon, hindi ko alam kung saan ako din ng puot na yun. Hindi ko alam kung anong nagawa ko at maaaring hanggang ngayon ay dadalhin ko. Ngunit salamat sa Panginoon na unti-unti niya akong binago. We will go deeper on that later. And ang huli ay ang worry o ligalig o pagiging aburido. Yung palagi tayo nag-aalala sa bukas. Kasasahod pa lang natin. Hindi pa tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Nag-aalala na kagad tayo na Panginoon, baka bukas wala na to. No? Nag-aalala ka kagad na bukas ubos na kagad ang pera mo. No? Umabot din sa point na itong worry na to has teach me a lot. That causes a lot of changes in me. Tinuruan ako ng Panginoon na itong worry na to will go nowhere. Na hindi ito makakatulong sa aking paglago bilang Kristiyano. At aakalain natin na worries, tama lang yan. Para tayo maging focus sa ating ginagawa. Para sa ating mga gagawin, sa plano natin. Ngunit mali pala. Imbis na mag-focus tayo dun sa bagay na iniisip natin magiging problema, mag-focus tayo sa ating Panginoon na magbibigay ng solusyon sa atin. Iniisip natin ang problema. Iniisip ko kagad kung anong mga bagay na maaaring the worst scenario
Pero ni isa sa mga worst scenario yun, na yung hindi nangyari sa buhay ko. Naubos na ang oras ko, hindi ko alam kung nadamay pati buho ko. Pero sayang yung panahon, no? Sayang yung panahon na inuhol ko sa pag-worry na yun. Ngayon, binigyan, ito yung mga kaugalian na unti-unting inalis ng Panginoon sa akin. At maaaring unti-unti rin na inalis sa inyo ng Panginoon. Ngunit paano nga ba tayo tutuloy ang mga kapag-ipon ng ating yaman sa langit? At meron tayo diyang tips na pinigay ang ating Panginoon. How should a Christian store up wealth on God's kingdom? So, paano nga ba tayo mag-iipon ng ating yaman sa langit? Ang una is, meron tayong acronym na ginawa dyan. Ang acronym na yan ay, meron po bang guess? Wealth. No? Ang haba, ano? Alam niyo, mabilis ako mag-preach, ha? Actually, sa practice namin ako yung laging huli. So, mahaba-haba pa. Mahaba-haba pa. Okay, una is, withdraw on our selfish desires. Kasakiman, kayabangan, envy, jealous, lahat yan ay puros lamang selfishness o pagiging makasarili. Ating kulangan ng ating Panginoon na ibinigay niya ang lahat-lahat para sa atin. Let me share to you one of the worst things na happened sa akin because of my selfishness. When I was a young boy, when I was young, young pa ako. Katiyan naman yan, yung looking for it. Okay. Yung aking magulang is, dahil hindi sapat yung kanilang kinikita, hindi sapat yung kanilang salapi, no? At lumalaki na kami magkakapatid. During that time, I was the youngest. Ako yung pinakabata. Nagkatakot sila na baka saktan ako nung mag-aalaga sa akin. So, ang ginawa ng aking magulang ay pinalagaan ako sa aking lola, sa aking grandparents. At nagpapasalamat ako sa Panginoon. Tinuring naman talaga nila ako para. Talagang lahat ng pangailangan ako binibigay. Lahat ng pasti mga hindi ko kailangan is binibigay nila. So, higit pa nga sa anak na tinuring nila sa akin. At talaga namang napamahal ako sa kanila. At habang nung lumaki ako, bumalik ang aking ina para kunin ako. At masasabi ko talaga na bahagyang ako, mas malapit talaga ako sa lola ko kaysa sa akin. At paano ko ba sasabihin? Mabigat sa loob ko na umalis sa akin lola. Kasi mahal na mahal ko yung lola. And then, nung nalipat na kami, dahil hindi na makalayuan yung bahay namin doon sa bahay ng grandparents ko, dinadalaw-dalaw ko sila for 4 to 5 times a week. Nung high school ako, nung high school pala ako kinuha ng aking lola. 4 to 5 times a week dinadalaw ko sila. And then nung nag-college ako, naging twice a week na lang, or minsan once a week na lang. At ito na nung college ako. Unang withdraw, huling withdraw kada sahod. Talagang mo yung unang withdraw, hindi na ako babalik doon pag nagkasahod na lang ulit. Kasi talaga sabik ako sa pera. Wakas lang sa pera din ako. And then nakalimutan ko na yung lola ko, hindi ko na siya nadadalaw. And then I learned na ilang beses na pala siyang na-operahan. Ilang beses na pala siyang nagdadialysis. At every time natatawag ako sa kanya, sabi ko, lola, dadalaw ako dyan. Pag sinabi ng boss ko, napilit, may overtime dito, pwede ka ba? May choices naman ako na hindi pupunta. Pero dahil nga ayoko nang maranasan uli yung kahirapan na naranasan namin before, overtime ako. Sabi ko sa lola, mas ang worst pa nito, nasabi ko sa lola ko na hindi ako pupunta kapag nakaluto na siya. Nakaprepare na lahat. At dahil mahal naman niya ako, wala naman ako sumbat na laluin. Wala naman akong galit na laluin. And then one time, uwi ako. Uwi ako sa, kita ko talaga, mahinang na siya. Sabi meron sa ano dito. Siya yung nagda-dialysis. Ang tawag ko? Anastomosis ba yun? Kung ano man tawag ka. Nurse ako, pero kalimutan ko rin. May papagamot sa akin. Ayun. Meron siyang fistula dito sa kanyang, sabi ko talagang hina na si lola. And then, marami kasing bata sa bahay namin. So, may dumang sorbetero. Siyempre, ako lang may trabaho sa bahay. No? Ayan, suburan yung mga bata. Kuya, mga ice cream. Di ipili ko lahat sila ng ice cream. Sabi ko sa lola ko, wala, hindi kita ipipili ng ice cream kasi may diabetes ka. Hindi ako nagkaroon ng opinion niya kung gusto niya. No?
Hindi kita bibili ng ice cream kasi may diabetes na bawal ko sa'yo. Sila lang mag-ice cream. Kami lang mag-ice cream. Hindi ibinili ko sa nila. And then habang kumakain kami ng ice cream, nakita ko yung lola ko na saksak sa ice cream na kinakain ng punto. Pinakabata ko minsan. Hindi ang sabi ko, Lola, hindi kita ibigay kasi bawal. Sabi niya, anak, kasi pwede naman daw, sabi ng doktor. Sabi ko, Lola, ba't hindi mo sinabi sa akin? Sabi niya sa akin, anak, kasi baka wala ka ng pera. I was so moved kasi because of my worriness, na lagi baka maghirap kami ulit. Sorry. Really sorry. Baka maghirap kami ulit. I forgot the love that she gave me all throughout my younger years. Nakalimutan ko siya. Sobrang nasaktan ko. Yan ang pinakamasakit. That was the last time na magkita kami. Kasi na, Sama kayo sa amin. that teach me the hard way. Ingat kayo. That teach me the hard way kung ano naging effect ng worriness sa buhay ko. Gulat kami tumatawag sa'yo. Hindi ko na-cherish yung buhay ko. Doon ko na lang nalaman na Christian na rin pala si Lola. Hindi kong nakaburo siya. Every day, sabi ko, lagi na lang may mga kumakanta dito. Yung pala born again Christian na si Lola. So during that time, na-realize ko na nagkaroon ko ng guilt sa sarili ko. But this worriness will not affect my life. Hindi ko kailangang may transfer itong worriness ko. And I thank God at binago niya ako. Without God, magpapatuloy pa rin ako sa dati kong ugali. At tayo no? Nangyayari din sa atin yung minsan. Kapag problema lang tayo, saka natin naalala ang Panginoon. Kapag naghihirap lang tayo, saka natin naalala ang Panginoon. Pero pag yan, pag medyo maganda na ang buhay, kinakalimutan na natin siya. Huwag natin hayaan ang Panginoon. Ang Panginoon ay turuan tayo ng isang leksyon na pagsisisihan natin habang buhay. Huwag natin hayaan na manatili sa atin yung guilt. Every time na sinishare ko to, I think pang ilang sharing ko na to, ilang beses na rin ako umiyak. Kasi I still remember the discipline that God gave. And we should try our best na i-avoid natin yung discipline ng God. Kasi masakit eh. Masakit ang discipline ng God. Patatawarin tayo ng God, but the consequences is always there. Amen? Okay, ang susunod naman po nating tips from God is elevate your relationship with Jesus Christ, no? Elevate your relationship with Jesus Christ. Huwag tayong makontento at higit sa lahat ay magrelasyon. Higit sa lahat ay malamig sa ating relasyon sa ating Panginoon. If we are a believer of Christ, we should always try to make, huwag tayong makontento lang na tayo tagapakinig. Huwag tayong makontento lamang na 10 years na ako sa church. Ito pa rin, nakikinig pa rin ako. Maybe, God has given us all of the talents that we need to serve Him. Ika nga lahat naman tayo may kanya-kanyang purpose. Hindi man lahat sa atin ay tumayo kagaya ko sa maliit na paraan ay gagamitin ka ng Panginoon. For example, itong mga PowerPoint na to, hindi naman niya magpe-play lang ng pusa kung wala si Sister Daisy, si Sister Jen, si Sister Barbie. Sabi ko na, baka magtampo. Hindi naman mailalagay ng pusa yung mga speaker na yan kung wala sa tulong ng ating mga buhat boys. Wala tayong magandang sound system kung hindi dahil sa tulong ng ating kundi ginamit ng talent ng Panginoon. Hindi ginamit ni Kuya Emil yung kanyang talent for God. So huwag tayong makontento na tagapakinig lamang. Before, we know our talents. Alam natin may talent tayo. Before, I was a champion na nananalumpatik sa aming lugar sa Bulacan. Talagang, huwag muna ngayon at may oras na. So talagang, wala akong, sanay ako sa harapan ng maraming tao. Sanay ako magsalita sa ganyan. Tapos naging corps commander pa ako. Umisigaw ako sa platoon. Go! Malambot na. Ano ba? Malambot na, hindi na makakapag-command eh. Tapos noon, nag-train pa ako. Ako yung nagkatrabaho. Tinitrain ko palagi yung mga nurses para sa
sa kanilang gawa. So, normal sa akin ng tumayo sa harap. Ito na, sa church namin sa Philippines. Dinapitan ako ng deacon kasi madalas ako mag-lead deacon expert. Madalas ako mag-lead ng small group. Sabi niya, Philip, alam mo may talent. Pwede gumitin sa Panginoon. Oo nga po, no. May talent ako. Wala ko nakalimutan, may talent pala ako. Ano po ba? Sabi, pastor, lumapit naman. Philip, meron kami school of ministry. Sabi, mag-aral ka na. I was 22 years old during that time. Tuwang-tuwa pa ako sa pinagagagawa ko sa buhay. Sabi ko, sige po, walang problema. Hindi nga. Tapos the next week, di ako umattend. Di ako umattend ako sa mga sumunod na araw. Ang layo-layo na upo ako. Kung ito yung upo, dati dito ako naupo ng edap, kulang na lang sa pinto na. Para pag di malapit na, bye! Ganyan na mangyayari. So, alam ko may talent ako, pero nung ako'y tinawag ng Panginoon, ako'y tumakbo. At ngayon nagpapasalamat ako sa Panginoon at ginamit niya si Pastor Willie. At ito, naramdaman ko ulit tiwala ng Panginoon na binigay niya sa akin. So kapatid, kung huwag mong isipin na maliit yung talent mo, sa Panginoon walang maliit, walang malaki. As long na binibigay mo yun para sa Kanya, yan ang isang malaking kaligayahan na binibigay mo sa ating Panginoon. Iba talaga ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pangatlo ay avoid living on world standard. Bilang bagong nilalang, dapat tayo mabuhay ay sa ikararangal ng ating Panginoon. Huwag tayong magtiwala sa itinuturo sa atin ng mundong ito. Dahil ang mundong ito ay hindi natin permanenteng tirahan. At sa madaling salita, hindi nga tayo residente sa mundong ito. Tayo residente sa langit. Huwag tayong maniwala na corny. Corny ang umatid sa mga ganito pagpupulong. Dati nung ako'y nag-aaral, nakakita ko ng mga ate, ayos na ayos, pupunta sa church. Sabi ko, parang ako po, parang corny-corny naman yung mga corny-corny naman yung mga umaate sa church na yan. Although umaate talaga ako sa church before, hindi ako pupunta doon sa tinatawag nilang parang inner circle sa church, no? Kasi pakiramdam ko, wow, it's Thursday. Katapusan na to pag lalayo na ako sa aming mga nakagawian. No? Kasi sinasabi ng kaaway, corny daw. O sinasabi naman ng kaaway, is hindi yan ang uso. Mapapaliw ka sa mga gusto mo. Ito ka na lang, no? Ganyan-ganyan ka lang, sway-sway ka na lang. At least hindi na masyadong mapapasok ang iyong personal buhay. Ngunit kung nakinig ako sa salita ng mundo, marahil ngayon ako'y warrior pa rin. Kung naniwala ako sa salita ng mundo, maaari ngayon hindi ako nakatayo ngayon dito sa inyong harapan. Marahil nasa ibang lugar ako ginagamit ko aking talento. Kaya tayo nagtataka kung bakit ang mundo ngayon ay maraming umaasenso ng hindi malapit sa ating Panginoon, na hindi naman malapit sa ating Panginoon, dahil ginagamit nila ang talento sa maling paraan. Kung ginamit lang na lahat ang kanilang talento para sa Panginoon, baka siguro dumating na ang Panginoon simula pa lamang. Baka ngayon ay tayo sama-sama nang maglilingkod sa Kanya sa langit. Kaya mga kapatid, huwag natin pakinggan kung ano man ang binubulong sa atin ng kaaway dahil hindi yan para sa Panginoon. Ayon nga sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will, His good, pleasing, and perfect will. Perfect will, kapatid. Alamin natin yun kung anong will ni God sa ating buhay. Next is learn to be a cheerful giver. Letter L, learn to be a cheerful giver. Bilang Kristiyano, ang pagbibigay ay patingan ng ating buhay. Pagbibigay lang ba? Simple pagbibigay lang ba? Sinabi ng ating Panginoon. Cheerful giver. Maluwag sa ating loob. At pag sinabing giver, papasok sa ating isip agad. Pera yan. Pera yan, magagaling sa aking brusa. Takbo ko dyan. Ngunit alam niyo ba na ang pagbibigay ng time, siguro alam niyo na rin talaga, ang time ay isa sa pinakamataas na uri ng pagbibigay ng pag-give. Availability. Kung hindi ka available kay God ngayon, tayo, tapakan nga natin natin sarili. Dahil,
tayo nagbigay ng ating time sa ating Panginoon. We make time, no? Hindi ka nag-church pag may time lang. Kaya huwag na tayo malungkot kung sakasakal maabot tayo sa punto na parang wala ka na ibibigay sa Panginoon. Yung time lang, kapatid, na pumunta ka dito. Yung time na sinakripisyo mo yung oras, ibig na sa ibang bagay, isa ng paraan ng pagbibigay. Ngunit tulad nga natin sinabi kanina, huwag lang tayo makontento sa pag-attend dito sa ating Panginoon. Dahil binigyan din tayo ng panahon ng ating Panginoon. Before I joined Christian ministry, o bago ako sa ating Panginoon, kaya ako naging priest, kaya ako uwala ng simbahan kasi yung professor ko, naging professor ko sa anatomy. Kilala mo si Miss Ortez, pinakilala ko pa. Before is, kaya ako umaattend sa Christian ministry because ayoko bumagsak kasi major subject yun. Magre-repeat ako, so I go to church to show na nagbago ako, para mapalagay ako sa picture ko na yun. At to show na parang sincere ako, nagpabaptize pa ako, no? Talaga naman, no? Nagpabaptize pa ako kahit na alam ko sa sarili, I have wrong motive. Ngunit, binigyan ako ng panahon ng aking Panginoon. Binigyan niya ako ng panahon para kung tingong-tingong pa. Na-attend lang ako ng attend. Hanggang sa'yo, naramdaman ko na lang, ay hindi na tumiro. Ay, binago na pala ako. Marahil siguro kung hindi ako binigyan ng time ng ating Panginoon, kung hindi niya ako binigyan ng sapat na panahon para magbago, baka punasan na ulit ako ngayon. Kasi I know myself, alam ko na hindi ko kaya ito kung wala ang Panginoon. Kung pakinggan ko lamang ang aking mga kaibigan, at ang higit sa lahat ang aking sarili, marahil ako pa rin yung dating Philip. At ang ating po susunod ay ang tithes. Letter T is tithes. Ito ay ang pautos ng ating Panginoon at direktang nakatuon sa material na bagay. Direct ang sinabi dito ng ating Panginoon na ibigay natin na ikapu ng ating kita. Ngunit yung ikapu na yan, kaya ba natin i-give up, no? Para sa ating Panginoon. Ako'y hirap na dito sa tithes na to. Ako inabot ng ilang taon bago ko naunawaan itong tithes na to. Kahit pagka 30th month pay na ako, 40th month pay bonus, hindi ko nasusunod to. At kung masunod ko man ito, mga kapatid, masama sa loob. 1,000, naiyak ako pa. 1,000, hindi na ako nakakain ng pizza hut. 1,000, magka-tithes ako. Siyempre, tatanggapin ng church yan. Tithes yan. At kukunin ng church yan, hindi naman pagkatigay, oy, wala sa puso mo, balik mo yan doon. Hindi naman wala naman sigurong gumawa na church noon. Kasi kailangan ng church yan for the mission. Kailangan ng church to maintain facilities. Kailangan niya ng church for evangelization. At lahat ng bagay ay uulat ng kaharian ng Panginoon. Tatanggapin ng church yan, 100%. Ngunit niyang bakit tatanggapin ng ating Panginoon? Sigurado pa tayo na makakarating sa langit yung 10% na ibinigay mo sa Panginoon? Kung yan din naman ay hindi bukal sa ating puso, tayo bumalik at manalangin at tayo makiusap sa Panginoon ng kapatawaran at muli natin kung ihandog sa Kanya nang ito'y maging kalugod-lugod. Huwag natin gayahin si Cain na nagbibigay lang dahil mandatory, dahil iniisip niya na mandatory mag-alay. Mahalaga sa Panginoon bukod sa tayo sa ating puso, ang ating pagtitiwala sa Panginoon. 10% na nga lang, hindi ko pa ma-give up before. What more ko ako yung mayamang lalaki, ibibigay ko lahat para sa Panginoon. Sa mumuting bagay, nagiging ganun din ako. Ayon nga dun sa Proverbs 11:24, one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. Parang marami kang binibigay, ngunit sa mata ng Panginoon, ikay patuloy pa rin man. Akala mo ang dami mo nang ibinigay, ngunit sa kanyang mata, ito'y kakarapot na. At hindi ka lumit. At ang huli ay ang letter H, or humility. Ito yung isa sa pinakamahalaga sa lahat. Pinakita na ang Panginoon natin kung paano ba tunay na magiging magpakumbaba. Kung paano ba tayo magpapakumbaba. Masarap-sarap na nga ng buhay ko, no? Dahil sa mas nakilala kita, Lord, you want me to give up yung aking relasyon. Na tagal-tagal ko naman iningatan eh.
Sinabi mo sa akin, kung not equally yoked, we're unbelievers. Mamahalang kami, bakit naman iiwanan ko siya? Gagawin ko lahat para magbago siya. Sa end up, hindi pala yun yung plano ng Panginoon. Ipit-ipit kayo na lang. Ipit kayo. Panginoon, bakit naman ako titigil sa aking pag-iinom? Paglalasing ko, ang saya-saya kaya namin tuwing iniinom kami. Ang saya-saya kaya namin tuwing nagja-jamming kami. Tapos because I know Jesus Christ, I would live what I want. No way, Jesus. Better in the world's way than your own way. Kung hindi tayo matututong magpakumbaba, kung hindi natin pipiliin at hindi natin gagayahin ang ating Panginoon sa Kristo kung paano mo magpakumbaba, hindi kailan naman natin makikita ang mga layunin niya sa buhay. At hindi tayo makapagsimula mag-ipon ng ating yaman sa langit. Ayon nga po sa James 4:6, but he gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Magpakumbaba tayo sa harapan ng ating Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon sa atin, magpatawad tayo. Pag sinabi sa atin ng Panginoon na sumunod tayo. Because obedience is better than sacrifice. Hindi pipiliin ng Panginoon ang mga binibigay mo. Maaaring ngayon kasalita ko sa harapan ng Panginoon, sa harapan nyo. Ngunit kung hindi ko naman inaalit lahat ng aking sinasabi, lahat ng aking ginagawa sa Panginoon, ito'y wala lamang sa Kanya. Ako'y para lamang patingaw na patuloy matunog. Ngunit wala namang siya. And as we go to our challenge is we should always check where our heart is. For we know our highest priority in life and highest priority should always belong to Jesus Christ. Ngayon kapatid, alamin mo kung ano nga ba ang kayamanan mo. Ang yaman mo bang pinag-iipunan ay yaman sa lupa? O ang yaman na pinag-iipunan mo ay sa langit? Andyan, binigyan tayo ng Panginoon acronym. Ating alamin, ating isabuhay. Nandiyan na, ibinigay na sa ating lahat. Nasa atin na lang po tayo magpapakumbaba at susundin siya. Next is always put in our heart and mind that our true and permanent home is in heaven. So there we should save our treasures continually. Hindi po ba pag tayo nag-iipon ng bahay, kahit ka naman yan kaganda, o kahit anong mga bagay dito sa mundo, kahit anong mga ipon mo dyan, balang araw kapatid, iiwanan natin yan. Wala pa naman siguro. Kung tayo pinanganak, nahubot mo ba? Tayo babalik, nahubot mo ba? Nung hindi natin madadali pinaka-latest na iPad, no? Wala pa siguro na inventong iPad na hanggang heaven, gumagana, no? Baka malupat. No, kahit anong gawin natin, hindi natin niya madadala sa langit. At hindi rin iiyak yung mga bagay na yan sa atin, no? Hindi yan malulungkot kung tayo malungkot. At hindi rin naman yan tataw sa pag-impok ng ating yaman sa langit. At magsimula tayo kay Jesucristo, ang tunay na daan patungo sa langit. Okay, say it with me. Say it loud and clearly, okay? I am resident of heaven. There Jesus my King say. There also I will forever stay. Lakasan nga natin. There also I will forever stay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ang ating memory verse ngayong araw is what good. Ay mababasa natin sa Mark 8:36. What good is for someone to gain the whole world yet forfeit their own soul. Salamat sa Panginoon.